Magandang hapon mga kabay. So meron po akong approve repair dito. Ayan po. Dito 5899. Ang job number nito 39545. So ito yung in-estimate ko nung nakaraan mga kabay. Ang papalitan nito mga kabay, isang piston kit assembly. Ayan, kasama po yung piston o connecting rod, o-ring, pin. Tapos dalawang o-ring. Ayan. At isang seal. Ayan. So yun po yung ikakabit natin dito mga kabay. So tara mga kabay, samahan nyo po ako, kakabit po natin. So yan mga kabay, natanggal ko na yung alin. Ayan. So pwede na nating paghiwalayin ito. Ayan. So dahil dito lang naman tayo magkakabit. Dito, ito yung lumang connecting rod. Ayan, kailangan lang natin itong makalas mga kabay. Madali lang naman itong kalasin. Ayan. Tapos, a-assemble natin yung kanyang connecting rod. Ayan. Ito po yung connecting rod na bago mga kabay. Ayan. So, sa pag-assemble nito mga kabay, ayan, madali lang. Lagay nyo po yung connecting rod. Lagay nyo yung pin. Ayan. Pero dapat itong pin na ito mga kabay, merong plastic dito sa may butas. Wala. Kahit yung luma niya mga kabay, hindi kinabitan. No? Ayan. So, delikado din po kasi yan pag wala. So, ito yung o-ring niya. Lalagay na natin. So, ang kulang na lang dito mga kabay, yung plastic dito. Maghahanap tayo. So, ayan mga kabay, nailagyan ko na siya ng kulay itim na plastic. Kabilaan po yan para safety po siya. Ayan. So okay na yan. Diretso kabit na yan. So dito mga kabay, wala naman tayong lilinisin dahil hindi naman po hindi siya nadurog yung kanyang connecting rod. So dito lang. So ito naman hindi ito napunta doon dahil dito po siya nakakabit. So ibig sabihin nandito po yung dumi. So yun lang, ito na lang lilinisin natin. So ito mga kabay, pupunasan lang natin yung grasa. Ayan, yung sobrang so wala naman po siyang dumi sa loob. So hindi ko na ito lilinisin mga kabay. Lalagyan na lang natin ito ng grasa. So ayan mga kabay, nalagyan ko na po ng grasa ito. Ayan. So pwede na natin kabit mamaya yan. Pero bago yan, dito muna tayo. Kailangan muna nating makalas ito. Striker at yung kanyang wheat paste at syempre ayun, so buo pa pala yung dito mga kabay. So saan pala yan? Doon yan sa loob. Ayan. So buo yung dito niya mga kabay pala, nakalimutan ko. So nilagyan ko na pala. Ang kakalasin pala natin yung seal. Ayan. So sa pagkalas ng seal mga kabay, ito sana madala dito sa pansundot ko. Ayan. Matigas. Pero susubukan pa rin natin kahit matigas. Tatanggalin lang natin yung seal. So ayan na mga kabay, nakalas ko na po yung seal nya. Ayan. So kaya na yupi yan mga kabay dahil sinikwat ko po yan ng flat screw dahil hindi kayang tanggalin dito sa ginawa ko. Ayan. So pagkabit nyan mga kabay ay paganyan po. Ayan. Paganyan po yan, hindi siya paganyan. Paganyan. Yan. So, sa pagbalik nito mga kabay, madali lang siya. Sprayan nyo lang ng langis. WD-40, ayan. Para medyo madulas, ayan, lalagay natin.
Tapos, ang gagamitin yung pangtulak ay pwedeng bilog na flat, pwede ring yung handle ng flat screw. Yan. Tapos, dahan-dahanin nyo lang. Pagpukpok. Yan, para magpantay. Yan. So yan, nailagay na natin yung seal na bago. Ayan. So okay na yan mga kabay. Ito na lang yung sa striker na o-ring. Kailangan natin palitan ito. Ito po yung bago. Punasan lang muna natin. Yan. Tapos lagay natin yung bagong o-ring. Yan. Ayos na. So dito na lang tayo sa kanyang cylinder. Yan. So ito, nalinis na natin ito mga kabay nung in-estimate ko ito. So ang tatanggalin na lang natin yung lumang o-ring. So ito yung lumang o-ring na sa loob nakakabit. Ayan. So ilalagay na po natin ito. Ayan. So ayan, okay na mga kabay. So ayan mga kabay, nailagay na natin lahat ng o-ring. So ang gagawin na lang natin, i-assemble natin. So syempre, unahin natin yung connecting rod. Ayan, lalagay nyo lang siya sa crankshaft. Ayan, makikita nyo naman po yung butas dahil malaki po yung crankshaft. Ayan. Ayan. So nailagay na natin, ayan, nakasentro na po yan. So pwede na natin lagyan ng grasa yan, paikot. Ayan. So pagkatapos mga kabay, yung kanyang cylinder. So yung cylinder, ang forma niya, pag ganyan. Ayan. Ayan. Ganun po yung forma ng cylinder. Tapos lalagyan din natin ito ng grasa dito. Pati dito sa harap. Lalagyan mo rin. Yan. Pagkatapos ng cylinder mga kabay, yung striker. Yan. So ang forma ng striker mga kabay, dito po yan, pinapasok. Ayan. Yung parang may bilog, yun po yung palabas. Ayan. Yung plain lang, dyan magtagpo yung piston. Dito tatama yung piston. Ayan. So okay na yun mga kabay. So pwede na natin ilagay ito. Ayan. Ayan mga kabay, lalagay na natin. Ayan. Kailangan pasok na pasok siya. Ayan. Ayan. So medyo matigas lang ito mga kabay. Ayan. So yan mga kabay, nailagay na natin. Ayan. Tapos lagay na natin yung screw. Ayan. Saka higpitan natin. So yan mga kabay, okay na. Ilagay na natin. So ang bubuin naman natin itong sa kanyang spindle. Ayan, mauna po itong may cap na may ring. Ayan, meron na po yung grasa sa loob, nilagyan ko na yan. Ayan, ganyan po itsura niyan. Tapos ito, yung bit piece nya. Yung mahaba mga kabay, yun po yung palabas. Ito yung mahaba na puro, ayan. 'Di ba, maiksi yung kabila. Ito yung tatama sa striker, yung bilog na bakal. Dito yung tatama. Ito naman yung tatama sa bala. Ayan. So ang lagay niyan mga kabay, pag ganyan.
Yan. Tapos ito mga kabay, dito po yan. Yan. Yung may rubber yung nasa labas. Huwag yung plastic. Minsan nilalagay nila pag ganyan. Masisira po yan. Pag ganun po. Yung rubber ang nasa labas para yun yung tatama dito. Yan. So yan mga kabay, ayos na yan. Isasara na lang natin. Ang kulang yan ay langis. So lalagyan natin ng langis mga kabay. So yan mga kabay, lalagyan natin ng langis. Yan. Tapos lalagay na natin yung spindle. Tapos ikot-ikot nyo lang mga kabay. Kapag lumapat na, saka nyo ilagay yung alin screw nya. Yan. Tapos sigpitan na natin. So yan. Pwede na natin siyang i-testing mga kabay. So ang pinalitan natin mga kabay, isang buong connecting rod, dalawang o-ring at isang seal. So titesting muna natin mga kabay. So yan mga kabay, titesting po natin. Kung dati mga kabay, mahawakan mo siya dito, ngayon, sigurado ako matigas, mahirap na hawakan. So ayan mga kabay, napakalakas na po yun ng hammer niya. Dahil po yan ay bago yung kanyang connecting rod at o-ring. So maraming salamat mga kabay sa panonood. At palike and share na rin po. Nangitim na naman yung cellphone ko. So sana po pwede ako makahingi sa inyo isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat mga kabay. Bye bye.